Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rebab TV at shoutout kay One Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lola, biglang nagkaroon ng masamang kutob si Aaron sa kanyang puso na tumakbo si Zia na hindi magpapakasal kay Zia Wei sa pangalan ng panghuhula. Isang galaw ay nakagat ng ahas. Takot siya sa straw rope sa loob ng 10 taon. Ang Aaron ay kailangang mag-ingat dito. Gayunpaman, ang mga lihim ng paghula ng tadhana at ilang mga bagay na maaaring sabihin ay talagang at malalim na nakakaakit sa kanilang sarili. Nang makitang tumakbo si Zia na nakatingin sa panggalan, tumanggaw si Aaron, siya ang aking mabuting kapatid. Siya ay mapagkakatiwalaan sa kanyang sarili. Tumakbo si Zia at tumanggo, ngunit hindi sinabi kay Aaron. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Zia Wei. Matapos maglakad ng tahimik, bahagyang gumalaw ang kamay niya. Isang puting token ang lumitaw sa kanyang kamay at hinayla ang kamay ni Zia Wei, inabot niya ang puting token kay Zia Wei. Mula pagkabata hanggang pagkabata, ang ating dalawang kapatid na babae ay nakasalalay sa buhay at kamatayan. Ikaw ay masigla, simple at mabait. Kaya't dapat mas alagaan ka ng kapatid ko. Gayunpaman, bagamat kayo at ako ay magkapatid, hindi tayo pareho ng kapalaran. Ang buhay mo at ang buhay mo ay dapat mula sa langit at lupa. Ngayon ang sandali kung kailan magkahiwalay ang langit at lupa. Mula ngayon, opisyal kong ibibigay sa iyo ang token na ito na sumasagisag sa pinuno ng pamilya Phoenix, at opisyal kang magiging bagong pinuno ng pamilya Phoenix at ang tunay na master ng pinagmulan ng Peach sa hinaharap. Sa harap ng biglaang sitwasyong ito, halatang naluluha si Zia Wei at napakamot sa ulo. Ate, ano ang ginagawa mo? Lagi mong inaalagaan ang Tao Jayuan. Galit ka ba sa akin? People will always grow up. I believe you are willing to grow up, because it is related to your next many things. Hindi mo kailangang tumanggi ng magmadali. Tandaan, ang token ay napakahalaga. Ito ay hindi lamang sumisimbolo sa katayuan ng pamilya ng Phoenix, ngunit kumakatawan din sa pinagmulan ng Peach at maging ang buong pamilya ng Phoenix, kaya siguraduhing alagaan ito ng mabuti. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa Aaron, lumakad ng ilang hakbang patungo sa Aaron, muling inilipat ang kanyang kamay, at isang maliit na pulang bote ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang Phoenix Sky Fire Pill. Isa ito sa mga pinaka-confidential na gamot sa mahika ng pamilyang Phoenix. Sa pangkalahatan ay ipinapasa lamang ito sa pinuno ng pamilyang Phoenix. Mayroong siyam sa loob nito, ibigay ang lahat ng natitirang 8 sa iyo. Tandaan, sa tulong ng Phoenix Chanwo Pill, bagamat maaari kang makakuha ng bahagi ng kapangyarihan ng Phoenix sa maikling panahon, ang daan ng langit ay mabuti. Lahat ay mabuti at masama. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito, dalhin pagkatapos. Dapat mong gamitin ito ng may pag-iingat. Pagkatapos noon, inilagay niya ito sa kamay ni Aaron. Pagkatapos, bago sumang-ayon si Aaron o hindi, naglabas siya ng isang libro at ibinigay ito kay Aaron. Ito ang Phoenix Heart Sutra, na siyang magic at lihim na kasanayan ng pamilya Phoenix upang linangin ang kapangyarihan ng Phoenix. Sa tingin ko mayroon kang paraan upang tumawag sa kuryente upang makaakit ng apoy. Ang Heart Sutra na ito ay maaaring higit pang lumakas ang iyong apoy. Gayunpaman, ang Dharma ay mahirap unawain at mahirap unawain. Ang 9 na layer ng Heart Sutra ay ipinasa mula sa mga ninuno, at ang pinakamataas ay 6 na layer lamang. Kung gaano karaming mga layer ang maaari mong linangin ay depende sa iyong likas na katangian. Sa wakas, ito ay ang kahon na ito. Naglabas siya ng isang bagay na katulad ng isang kahon ng alahas na kasing laki ng palad sa kanyang kamay. Ito ang kahon ng dugo ng Phoenix. Simula noong sinaunang panahon, sinabi ng pamilya Phoenix na bagaman maliit ang kahon ng dugo,
ang mga nakakakita nito ay madalas na kumakalat ng kanilang mga pakpak na parang phoenix at gugulatin ang mundo sa isang tunog. Gayunpaman, ang kahon ng dugo ay protektado ng isang lihim na teksto binuksan padalos-dalos. Ito ay lalamunan ng masamang kahon ng dugo at hindi mamamatay ng maayos. Sa makatuwid, hindi ko alam ang tiyak na misteryo nito. Ang tanging masasabi ko sa iyo ay ang puso ni Jin Feng ay maaaring makatulong upang buksan ang kahon ng dugo. Sa pagsasalita nito, agad na naalala ni Aaron at nagmamadaling kinuha ang puso ni Jin Feng upang ibalik ito kay Ziaran. Matapos itong kunin noon, wala na siyang pagkakataong maibalik iyon sa kanya. Tumakbo si Zia ng malumanay na umiling, ang Panginoon ng mga bagay sa mundo ay hindi ang nagmamay-ari nito, lalo na ang espiritual na bagay. Kung naiintindihan mo ito, nasa iyo ito. Dahil ikaw lang ang nakakakita nito, you can stay around and understand it more. It's called that there are plans and numbers in the dark. Sumimangot si Aaron, ngunit, bueno, kahit natanggapin ko ang puso ng Phoenix, ang mga bagay na ito ang mga kayamanan ng Phoenix. Paano sila gusto ng Aaron? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halos sabay na gumising sa natutulog na panggalan at sa matanda ang panaghoy at hiyawan sa loob ng bahay. Diretso silang umupo. Nang makita nila si Zia Wei na umiiyak sa pintuan, walang anino ng Aaron sa bahay, sinugod nila si Zia Wei. Zia Wei, anong problema? Hawak si Zia Wei, nagmamadaling sabi ng panggalan. Gayunpaman, itinapon ni Zia Wei ang kamay ng panggalan, sa halip, hinawakan niya ang braso ng panggalan gamit ang kanyang likod na kamay at nagmamadaling sinabi, "Huwag mo akong pakialam, huwag mo akong pakialam, iligtas mo si Kuya Aaron, iligtas mo si Kuya Aaron." Bagaman siya ay isang babae, naramdaman pa rin ng panggalan ang hapdi ng kanyang kamay, ngunit sa oras na ito, wala siyang pusong pakialaman ito, dahil sa sinabi ni Zia Wei, nagulat ito sa panggalan. I-save ang kapatid Aaron. May nangyari kaya sa Aaron? Nang makita niyang nakatingin siya sa pinto, agad itong naaninag ng panggalan. Pagkatapos ay bumangon siya at tumakbo patungo sa pinto. Gayunpaman, maya-maya, ang matandang katabi niya ay sumugod sa pintuan, tumalikod at hinaranggan ang pinto ng kanyang katawan, bahagyang pawisan ang kanyang mukha, walang sinuman. Walang sinuman ang pinapayagang lumabas, "Matanda, baliw ka. Umalis ka nga." Mabilis na uminom ang panggalan at uusad na sana. Agad na kinuha ng matanda ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay ng isda mula sa kanyang baywang, kung sino man ang manggahas na lumabas ng kalahating hakbang, "Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Kinagat ng panggalan ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako sa paglabas, huwag mo akong sisihin kung bakit walang awa kong binaling ang mukha ko." Pagkatapos, ang panggalan ay dumiretso sa pintuan, at ang matanda ay halos walang galang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, diretso niyang iginuhit ang kanyang kutsilyo at sumugod sa panggalan. Sa lakas lang niya, paano siya magiging kalaban ng panggalan? Halos magkaharap na ang matanda sa lupa. Simple lang, hindi siya inatake ng panggalan. Ipinagmamalaki niyang bumagsak lang siya sa lupa nang walang anumang pinsala. Yumuko ang panggalan at bubuksan na sana ang pinto. Sa oras na ito, sumugod pa rin ang matanda at niyakap ang hita ng panggalan, "Batang Zia, hindi mo mabubuksan, kung gagawin mo, tayo. Kailangan nating mamatay, umalis ka sa daan." Galit na uminom ang panggalan. "Young Zia, hindi mo mabubuksan. Alam mo ba kung anong halimaw ang nasa labas?" Ang matanda ay tumingin sa panggalan na may takot at sinseridad sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si panggalan, at tumingin din si Zia Wei sa matanda. "Iyan ang hari ng mga uod sa dugo," palam ng matanda at mariing sinabi. "Ang batang iyon ang nagligtas sa buhay ni Lao Zhao. Para kay Lao Zhao, isa siyang bagong benefactor. Sa palagay mo ba ay hindi nagmamadali si Lao Zhao kapag naaksidente siya?" Ngunit ang hari ng uod sa dugo ay isang milyong gulang na uod. Sobrang sikip, pagsasalita tungkol dito, bumantong hininga ang matanda, at hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang kalungkutan para sa Aaron, ngunit mas walang magawa. Ang bagay na iyon ay ang matandang ina ng mga uod ng dugo na iyon, at ang pinakamalakas na hari sa ilalim ng lupaing ito na sobrang nyebe.
Huwag nating sabihin kung nakipag-away ka sa labas, kahit na mayroon ka. Bilang matandang ina ng mga bulate sa dugo, kapag siya ay dumanas ng isang nakamamatay na krisis o namatay, ito ang magiging paghihiganti ng lahat ng mga uod sa dugo na naghihintay sa iyo. Huwag mong tingnan ang mga uod sa dugo. Anak lang sila ng mga uod sa dugo. Kailangan lang nilang lumaki para maghanap ng pagkain kung saan-saan, pero ang mga talagang malalaki ay nakatago sa makapal na lupang ito, bagamat ang aking cabin ay matatagpuan sa lupa. Ito ay protektado ng matitigas na bato sa paligid. Kung hindi natin masasaktan ang matandang uod, at least tayong tatlo ay ligtas, kung hindi. Kung ang isa magagalit ang party at gustong makipag-away sa atin, hindi lang ang dakilang Zia ang mamamatay ng walang kabuluhan, ngunit natatakot ako na maapektuhan din tayo nito. Nako, may mabigat na buntong hininga at walang magawang pag-iling ng kanyang ulo. Bahagyang kinagat ng Pangolin ang kanyang mga ngipin at tumingin sa matandang nakahawak sa kanyang mga paa sa lupa. Siya ay aking kapatid, ngunit din ang aking panganay na kapatid. Hindi banggitin ang matandang ina ng surot sa lupa, iyon ay, ang matandang ina ng lahat ng Zerg ay sigurado akong kukunin ng Pangolin ang kanyang anak. Matapos sipin ng Pangolin ang matanda ng bahagya ay binuksan niya ang pinto ng walang boses ng matanda. Agad na napapikit ang matanda. Napabuntong hininga din si Zia Wei at dahan-daang tumayo. Natatakot man siya, nagpa siya din siyang makipag-away sa hateful guy. Nais niyang iligtas ang kanyang 3,000 kapatid, dahil pinoprotektahan siya ng kanyang 3,000 kapatid hanggang sa siya ay namatay. Storytelling channel sa YouTube. Nagkatinginan ang 3 tao ng nakakaloko. Sa mahinang liwanag sa silid, malabong nakita ng 3 na walang maisip na matinding labanan sa labas ng pinto. Sa kabaligtaran, ito ay napakatahimik at kakilakilabot. Bahagyang sumimangot si Pangolin, nagsimula at mabagal na naglakad. Pagdating niya sa pinto, marahan niyang inilabas ang ulo. Itong pagsaliksik, ang Pangolin ay natulala. Sa makapal na pader ng lupa, mayroong lahat ng uri ng mga butas, na nagmumukhang manhid ng mga tao, hindi pa banggitin kung gaano hindi komportable ang Aaron noong panahong iyon. Mayroon pa ring mga kasuklam-suklam na labi ng likido sa itaas ng butas, at sa lupa sa ibaba, ang sobrang malapot na likido ay naipon pa sa lalim na ilang sentimetro. Sa oras na ito, ipinaliwanag ng kaguluhan sa ibabaw nito kung gaano kahigpit ang labanan dito. Nasaan si Kuya Aaron? Sa oras na ito, sumunod si Zia Wei at tiningnan ang buong hukay. Saglit siyang natigilan. Mingmang ngayon lang. Muling tumulo ang nag-aalalang luha ni Zia Wei, dahil nawala ang Aaron sa oras na ito, na ibig sabihin ay sobra na. Nahuli, nakasimangot ang Pangolin at tinuro ang earth wall sa tapat. Doon, mayroong 12-dosenang maliliit na butas, at mayroong isang malaking butas na halos isang tao ang lapad at makitid sa gilid ng sulok, na hindi madaling makita. Ililigtas ko siya. Napatingin si Pangolin kay Zia Wei. Pupunta rin ako, matigas na sabi ni Zia Wei. Umiling si Pangolin at sinenyasan si Zia Wei na manatili sa bahay, ibibigay ka sa amin ng kapatid mo. Responsibilidad naming protektahan ang iyong kaligtasan. Bukod dito, may commitment din ang Aaron. Pero may pangako rin si Kuya Aaron. Ate niya ako, dahil kapatid niya ako, bakit hindi ko tulungan ang kapatid ko kapag may problema siya? Tsaka hindi ako pinalabas ng ate ko para maprotektahan ako, sa iyo, ngunit hayaan mo akong tulungan ang kapatid na Aaron. Matatag ang ugali ni Zia Wei. Pagkatapos nito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng Pangolin at hinintay itong mag-shuffle sa ilalim ng lupa. Tumingin ang Pangolin sa determinadong Zia Wei at tumango. Kung ang Aaron ay nasa panganib, si Zia Wei na may dugong phoenix ay talagang makakatulong at malampasan pa ang kanyang sarili. Let's go. Kung wala na ang Aaron na kapatid, ano pa ang silbi ng mga pangakong umutot, hinimok ni Zia Wei. Zia Wei, umasa ka lang sa mga salita mo. Huwag kang mag-alala. Kung may panganib, kailangan kong hayaan itong tumapak sa akin, don't talk nonsense. Walang mamamatay. We all have to come back safely. Malumanay na tumango si Zia Wei. Sige, tara na. Pagkatapos, bumilis ang Pangolin at Zia Wei at lumipad patungo sa malaking butas. Gayunpaman, nang malapit na silang makapasok sa butas, biglang tinapik ni Zia Wei ang Pangolin sa balikat at sinenyasan siyang lumingon.
Walang kamalay-malay na lumingon ang pangolin at nakitang may halos kaparehong malaking butas sa dingding sa likuran niya. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin sa kabilang panig ng dingding ito ay parang dalawang gisantes. Ang pangolin ay mukhang nakasimangot. Fuck, may 4 na butas, saan tayo pupunta? Nag-aalalang tanong ni Zia Wei. Nawawala din ang pangolin. Kung may isang butas, madaling habulin, ngunit kung mayroong 4 na butas, ito ay malamang na humantong sa 4 na direksyon na ito ay walang alinlangan na direktang ubusin ang malaking oras ng pagsadyep. Ano ang dapat nating gawin sa oras na ito? Mayroong isang malaking butas sa lupa sa isang lugar na malalim sa lupa, at sa gitna ng butas ay isang puting higanti, isang bagay na kasing laki ng silkworm chrysalis ay nakatayo sa paligid ng silkworm chrysalis ay natatakpan ng iba't ibang galami, na masama at kakaiba sa lupa sa paligid ng silkworm chrysalis. May mga kulay dugong mahahabang insekto sa lahat ng dako. O, kulubat at incheng, o ilang interlaced, siksik, 10,000 sa kanila ang anit ng manunood ay manhid, biglang umangat ang mga galami ng isang silkworm chrysalis at saka tumingin dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!